Alam nyo ba, nagtataka ako dito. Ilang araw na akong umiinom nito eh. Siguro ano na, 3-4 days na. Pag umiinom ako nito, ito, tuwing umaga, hindi ako nagugutom. Nagugutom ako niyan. Hindi ako nagugutom sa umaga. Wala, hindi kumukulag yan po. Wala mga babes. Ano lang, anong tawag dyan? Yun, mga ano na ako niyan magugutom. Alas 12, alauna. So, wala akong breakfast. Hindi ako nag-breakfast kasi nga, hindi na ako nagugutom. Sabagay, dati naman talaga hindi ako nag-breakfast eh. Very minimal ang breakfast ko. Or, hindi talaga nag-breakfast. So, inom muna tayo ng kiyato. Hindi kiyato muna tayo. Kalahati lang yung tasang ginagamit ko. Yung nilalagay ko, kalahati lang siya. May chismis na naman ako sa inyo mga bebs. Chismis, hindi ko chismis, hindi siya ano, pero ano ba, tag dito, pak! Diba? Yung ano, yung doon sa sinasabi ko sa inyo na Filipino in UK na ano, yung ano namin, page namin doon sa, dito, may nag-open up na naman kahapon. Nawa ako kasi may bata. So, yung asawa niya, dalawa na yung anak. No, meron silang anak, tapos buntis din siya. So, magdadalawa na yung anak. Hindi naman niya sinabi kasi yung reason kung bakit sila pinalayas ng asawa niya. Oo, kasal sila mga bebs, kasalyata sila. So, hindi ko alam kung bakit sila pinalayas ng asawa niya. Kung ano nangyari, kung meron na bang iba yung asawa niya. Wala naman siyang sinabing ganun. Pero, yun nga, pinalayas sila. Kasama pati yung bata. Nagulat nga ako. Sabi ko, bakit ganun? Anyways, pinalayas sila. Ngayon, yung si ate girl, hindi na alam kung anong gagawin niya. Ewan ko nasa sila ngayon, baka may kaibigan na tumulong sa kanila. Dito mga bebs, merong nagsabi sa akin, kaibigan ko, dito sabi nila, lalo kung may anak ka ha, kahit na walang anak, kahit siguro walang anak ka, huwag kang papayag, lalo pag kasal kayo, huwag kang papayag na ano, na kaya, yung aalis ka, huwag kang aalis sa bahay, pero kung talagang nagpumilit na umalis ka, yung tinulak-tulak ka ganyan, tumawag ka na agad ng ano, tumawag ka na agad ng pulis, ng pulis, tapos magpunta ka ng citizens advice or sa ano ninyo, council ninyo, yung council dyan, yung council ninyo kung saan ka nakatira, yung council dyan, dito sa UK ha, paalam ninyo kung ano yung situation nilo, ano, lalo, kasi sabi ko lalo kung may baby kayo. Kasi yung kaibigan ko, kahit na ipatid kayo dito, yung kaibigan ko, may baby sila eh. May baby sila. Tapos, pinalayas siya. Hindi rin siya ano ha? Hindi pa siya citizen dito. Ang ano niya palang yata is spouse visa. Spouse visa. Tapos, pinalayas siya, pero may baby sila. Punta siya sa ano, Southern Police. Tapos parang sinabi ata ng pulis sa kanya tumawag dun sa council, ganyan. Tapos nagtawag siya sa council, sinabi niya nga na pinalayas kami ng asawa ko, ganito ganyan ang situation namin. Hindi ko alam kung saan kami pupunta dahil may bata dito mga bebs. Kung may bata ka, straight away bibigyan kayo ng temporary na accommodation. Huwag kayong matakot. Ang matakot kayo, yung titira kayo dun sa bahay na yun, tapos na-abuse naman kayo. Huwag kayong papayag na ma-abuse kayo, lalo kung may anak kayo mga babes. Huwag kayong papayag. Alam niyo yung nangyari dun sa kaibigan ko. Actually, hindi ko siya kaibigan siya ng kaibigan ko. Binigyan siya ng temporary accommodation, di ba?
nung pagkabigay ng temporary accommodation sa kanya, dahil nga meron siyang anak, may anak siya, diba? Hindi naman pwedeng dun sila tumira sa temporary. Yung temporary accommodation, usually, ang binibigay, ang inaano nila dyan mga babes, yung hotel. Oo, hotel na yung yung parang siyang lang, maliit lang na hotel, ibibigay sa inyo. Sa temporary, hahanapan kayo kasi ng ng lalagyan ninyo, kumbaga, lalagyan ng bahay ninyo. Kaya lang dito, dahil nga, ganun nga yung nangyari sa inyo. Tapos mag-iintay ka ng accommodation mo, bibigyan ka mo ng temporary accommodation nga, di ba? Pwedeng madala kayo sa malayo, or pwede rin namang, ewan ko sa desire na hindi ko alam kung paano, pero kung wala, kunin nyo na kahit na malayo pa siya. At least meron kayong titira ng mga anak mo. At saka, hindi kayo kung saan-saan, kasi may bata ka, di ba? Anyway, yun na, tutulungan kayo dito, lalo pag may bata kayo ng lips. Hindi nila pababayaan yung bata na pasuray-suray mo sa daan. So, huwag kayong matatakot. Tapos, diba, lang siya, spouse visa lang siya. Ano nangyari? Buti na lang, brito yung mga bata, syempre. Brito yung mga bata tinulungan siya tinulungan siya paano gagawin, ganyan na, paano to, kasi ang status ko lang dito is spouse visa. Paano yung mga anak ko, ganyan, wala naman akong pera na ganyan siya. Tinulungan siya mga babes, alam mo ba? Naging automatic, ilang taon pa lang siya dito. Wala pa siyang 5 years. Sa bago pa lang siya, nabuntis lang siya agad. Nismis pa. Naging citizen siya agad dito mga babes. Oo. Para dun sa mga bata. Para sa mga bata yun. Kasi siya na lang, yung tatay ayaw makialam na sa kanila. Pinalayas na kasi, diba sabi ko. Yun. Ewan ko kung ano nangyari kung sinampahan nila ng kaso yung tatay, I'm not sure. Pero at least, si nanay, tsaka yung mga bata, okay, safe. Buti na lang yung mga bata ng Briton, alam mo yun. Briton yung mga bata. So, may karapatan talaga yung mga bata na tumira dito. Kailangan nila yung nila. Yun. So, pag kayong ganyan ang nangyari sa inyo nga, kasi hindi lahat, maganda yung mga nagiging situation sa ibang bansa, diba? Hindi natin alam kung mabait ba yung mapapangasawa mo, ganyan-ganyan. Katulad niyan, si ate, hindi niya alam na ganun pala yung asawa niya. So, ayun. Hindi na lang, yun ang ginawa niya. Wala siyang alam kung anong gagawin niya, pero ang ginawa niya lang talaga, nagtawag siya ng pulis kasi hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Kasi may bata kasi siya, diba? Yun, humingi siya ng tutap. Sabi nga nung mga pulis, mag-ano kami sa council ninyo. Alam ko parang nalulungan pa nga sila para makapunta sa council. But anyways, yun nga. Huwag kayong matatakot. Lalo pag may bata kayo. Pag may anak kayo. Kung may anak kayo, hindi kayo magiging kawawa. Bibigyan kayo ng accommodation dito. Tapos, yun nga, dahil Briton yung mga anak mo, tapos sasabihin mo na ayoko talaga umalis, ganyan-ganyan. Tutulungan kayo. So, magkakaroon pa kayo ng free na bahay. Oo. Hindi ko nga alam kung saan kayo pupunta, pero at least meron kayong free na bahay. So, huwag kayong matatakot. Mas matakot kayo yung magstay kayo dun sa relationship na yun, tapos sa bahay na yun na pinagmumukha naman kayong basahan ng asawa mo. Diba? Yun. Ay, ewan ko ba? Chismosa ako eh. Chismosa. Hindi, nabasa ko lang yun. Gusto ko lang sa inyo i-share. So, huwag kayong matatakot. Yun na nga. Natulungan siya. Ngayon, British citizen na siya. Kasi tinulungan siya. Tsaka hindi rin naman siya makapagtrabaho kasi nga may mga maliliit pa eh. Maliit pa yung anak niya tapos nasundan agad, buntis. Tak. Ewan ko ilang taon na yung bata ngayon. Matagal na kasi yun eh. Ilan na yun, kinento lang sa akin kaibigan. Saglit lang ha.
Lumabas tayo mga bebs. Mainit dun sa loob. Dito naman maginaw. Anyways, meron pa ako sa inyo isa pang ikikwento. So, yung isang kaibigan ko din, ito talaga kaibigan ko. So, hindi, wag mo na yon. Yun mo nang nabasa ko ulit. So, ang problema niya is, pinalayas na nga sila ng asawa niya. Tapos, ang problema niya is, paano to? Kasi yung visa ko, hindi pa tama yung visa ko. Parang, spouse visa lang din siya. Pero may anak sila. Briton yung bata. Gusto na siyang, ayaw na siyang tulungan nung asawa niya, nung ex niya. Paano daw yun? Paano mangyayari? Anong magiging status niya? Ganyan. Hindi naman, ayaw din naman niya umuwi ng Pilipinas. So, yan yung situation niya. Ayoko umuwi ng Pilipinas, pero meron akong anak. Paano yung gagawin ko? Ano yung, hindi na siya ayaw na siyang tulungan ng asawa niya. So, gusto ng asawa niya ata is i-forfeit yung yung visa niya, yung spouse visa niya, kasi wala na nga sila, ayaw na siyang tulungan. May bago ng kinahuhumalingan ng kanyang asawa. Okay? May kinahuhumalingan na yung asawa niya na iba, na gustong dalhin yata dito sa UK. Itong mga tao na to, itong mga babae na to, kakabwisit. Alam na may asawa, may anak makapunta lang dito. Sandali lang. Tapos sabi ngayon ng iyan ang problema niya. So yung kaibigan ko, eto na, 'di ba? Segue tayo. Yung kaibigan ko, yan din yung naging problema. Pero hindi naman siya pinalayas sa asawa niya. Basta hindi na lang sila nagka-anuhan. Wala nang relationship. Pero hindi naman sila naging asawa niya. Pero tinulungan pa rin siya. Ay, hindi siya tinulungan. Kasi nga, syempre, wala na siya. Umalis na siya dun sa bahay din. Yun. So, yun. Ang ginawa ng kaibigan ko, kasi Briton yung anak niya. So, pag may Briton kayong anak, alam niyo na Briton naman yung anak niyo dito, ganyan. Ito yung ginawa niya. May nag-advise sa kanya. Parang kumuha yata siya ng abogado. Pero wag na kayong kumuha ng ganyan, ng solicitor, kasi napakamahal. Pero magtanong-tanong na lang siguro kayo. Hindi ko alam kung paano yung ginawa niya. Pero hindi, alam ko yung ginawa niya, kumuha siya ng solicitor para tulungan siya. So anyways, ang visa na kinuha niya is yung family or child visa, something like that. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta yun, ang visa mo, ang kukuha sa'yo, yung magiging time mo dito para kumuha ka ng visa na is yung anak mo. Tapos underage pa yung anak niya. Yun ang nangyari sa kanya. Yun ang ni-reason out niya na tapos FLR, 2 beses siya nag-FLR. Yun yung reason niya, kaya siya nag-apply na yung yun yung binigay sa kanya na kasi nga may anak siyang Briton at underage yung bata. Hindi din naman siya masamang ina. Tapos naghahati sila nung ex niya. 50-50 sila doon sa bata pag ganun yung bata. Yun. So yun, nakalimutan ko kung ano yung tawag doon sa visa na yun basta yung anak niya kasi Briton, so yun yung naging reason niya. So, twice siya nag-FLR. Tapos ngayon, alam nyo, ILR na siya. Kaya lang, ang dami talaga niya nagastos. Nag-ano talaga siya, nag-solicitor siya. Kasi, hindi naman niya alam kung hindi niya kasi sigurado kung ano yung mangyayari. Nag-ano na lang talaga siya. Sumugal na lang talaga siya. And, ayun, okay naman. Masipag naman kasi yung kaibigan ko. So, kaya yun. Nagkaroon na siya ng na siya ngayon, ILR na siya ngayon, indefinite leave to remain na siya ngayon. So wag kayong matatakot kung ayaw na kayong tulungan ng nyo nung ex ninyo. Ang gawin ninyo, yun nga, siguro kumuha na lang kayo rin kayo ng solicitor kung may pera kayo, kung makakapag-work kayo, may tutulong sa inyo na yun na lang ang kunin ninyo. Yun, kumuha kayo ng solicitor.
Or kung okay din naman dun sa ex ninyo, mag-hap-hap din kayo dun sa bata, mag-share ano kayo, kasi syempre kailangan mag-work din kayo, kasi yun ang ginawa ng kaibigan ko. Okay naman kasi yung ano niya, yung ex niya, so nakakapag-work siya, nakakapag-work din yung ex niya. Yun, para sa bata, wag naman kasi kayo magbangayan ng ano, kawawa naman yung bata, aking bata, ganyan. Kailangan mo rin naman mag-work. Dito kasi hindi naman uso yaya. Meron dito mga day center, daycare center. Ang mahal naman mga bebs. Mahal ang ano. So, magtulungan na lang kayo. Kayo na yung magpakumbaba, ganyan. Sabihin mo, magtulungan tayo, ganyan. Para rin naman sa sarili ninyo. Tsaka, yun nga. Huwag kayong magpamataasan ng bibi nyo. Yan lang. Okay? Nagchismis lang ako sa inyo yung mga nababasa ko. O siya, sige. Nilalamig ako. Maginaw. See you later. Hi! Nasa Rushden Lakes kami mga dogs. Nagyayan mo na si tatay. Nakabili ng hindi oras. Kasi sabi ko sa inyo, wala ka pang mga damit para sa ano. Bagay marami naman siyang ano, kaya lang hindi siya yung vacation vibes. Ano yun? And then Jerry. Ayan. Nakita niyo ba to? Ayan. Mga ganyan-ganyan dito. Diba? Madilim. Madilim. Ang dilim-dilim. Ito na. Pabili ng pantalon na tsaka ng top. Tapos sports ni Ella para sa school. May damit din ako. Nabili niya. Daming sale. So much sale. Kasi pagkatapos na itong summer, wala na. Hindi na akong bibiling yan. Matagal-tagal na ulit. Next year na. Kaya ang dami nilang sinasale. Like, oh, cha. Yeah. Super dry. Super dry. Nagugutom na ako. Ang hirap kain. Ang cute ng bata. Yung mga tao dito, magkulat ka ng webs. Hindi ako nangmamata ha. Pero matataba na sila. Sige pa rin sila kain ng mga ano, pang pataba. Tapos, nagtatanong sila sa sarili nila, ba't sila tumataba? Nakakatawa. Tumigil siya kasi kumain ng pang pataba. Mga sweets. May nagtitinda din eh. Random. Dali lang. Ano ba? Nasa Papay kami. Kita niyo ba? Ano ba nakikita ninyo? Papay. Nasa Papay kami. Guys. Nasa Papay's kami. Gutom na daw siya. Akala ko uwi na kami. Then next door is Five Guys. Next door, Five Guys siya. Kain muna tayo bago tayo uwi. Guess what? Nasa na naman kami. Hindi ko na video kanina yung pinuntahan namin, pero napunta na naman kami sa Bosworth. Tumingin-tingin kasi meron siya sana gustong bilhin na ano, kaso wala doon, plant. Ang nabili namin, mat, house mat, at saka yung anong tawag dyan, bubble bath kay Ella. Mag-bubble bath siya tonight.
Molo, 209, 210. Mahal. Yan din ba sa Pilipinas? Ganito, mahal din. Everywhere naman yata mahal eh. Daming pots. Lots and lots of pots. Maliit lang to. Puno. 210 pounds. O, ito olive oh. Guess what? Yan ang presyo niya. 259.99. 260 pounds. Diyos ko po. May ibon doon, may kalapati doon eh, makikita niyo may kalapati. Ayun o. Si tatay. Kalapating mababa ang lipat. Char. Char! $259.90.